ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alam na ni RJ ang katotohanan. Hindi na niya kailangan pang magpunta sa Amerika para lang bumalik ang alaala niya. Dahil sa aksidente, bumalik lahat ng trauma at alaala niya, lalo pa nung makaharap na si Moira. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Na-aksidente sina RJ at Justin. Binangga ang kotse nila ng isang rumaragasang kotse sa bandang kaliwa ni RJ. Si RJ ang target nito. Si Carlos ang may pakana ng aksidente. Nadamay si Gilbert. Si Gilbert na nagplano naman na patayin si Justin. Unang dumating sa ER ng Apex si RJ. Nagulat at kinabahan sina Zoe at Annalyn nang makita nilang si RJ ang pasyenteng dinala sa ER. Pareho silang lumapit kay RJ para gamutin. Maayos ang vital signs ni RJ. Gumagalaw at humihinga siya. Nagsalita si RJ kay Annalyn tungkol sa kasama. Pangalan ni Justin ang sinabi niya. Mas nagulat sina Annalyn at Zoe nang makita nilang si Justin ang sumunod na sinugod sa ER. Malala ang tama ni Justin. Hindi siya gumagalaw. Nagdelikado si Justin. Nire-revive siya. Hindi mapakali at maipaliwanag ni na Justin at Annalyn ang nararamdaman sa dalawang taong malapit sa kanila na nasa bingit ng kapahamakan. Maya-maya ay sinugod na rin si Gilbert. Gumagalaw siya at kaunti lang ang tama. Napansin siya ni Zoe. Alam niyang tauhan siya ni Morgana. Pinagdugtong ni Zoe ang mga pangyayari. Iisa lang ang hinala niya. May kinalaman ng mami niya sa aksidenteng ito. Nagalit si Zoe, kaya sumugod agad siya sa mami niya. Hindi dapat ginawa ito ng mami niya kina Justin at sa daddy niya. Ayaw niyang gagawa na naman ng kasamaan ang mami niya hanggat maaari. At ayaw rin ni Zoe na masasaktan ng mga taong malapit sa kanya, lalo na ang daddy niya. Tinanong agad ni Zoe kung ano ang inutos ni Morgana kay Gilbert. Bakit sugatan si Justin at si RJ? Nagulat si Morgana sa pagbibintang sa kanya ni Zoe. Nagtataka siya kasi kabilin-bilina ni Morgana, wag idadamay si RJ. Nanlaki ang mga mata ni Morgana. Aaminin ko sa iyo, Zoe, pinapatrabaho ko kay Gilbert si Justin dahil sa mga nalalaman niya. Balak na niya akong ikanta kaya uunahan ko na sana siya. Pero hindi kasama ang daddy mo sa trabahong yon. Saka bakit pati si Gilbert mapapahamak kung siya ang gumawa ng aksidente? Malamang may ibang taong gumawa nito sa kanila. Nagkatinginan ng dalawa. Bigla silang may naisip na iisang tao ang pwedeng gumawa nito. Si Carlos. Nagalit si Zoe. Hinayaan na niya na si mami niya ang makikipag-usap kay Carlos. Bumalik na si Zoe sa ER para tumulong sa pagliligtas sa mga biktima. Sa sobrang pag-aalala ni Zoe, inaakala niya na mamamatay na ang daddy niya. Iyak siya ng iyak. Nang matapos ang operasyon ni RJ, nilapitan ni Zoe si RJ. Binilungan niya. Sabi niya, mahal na mahal kita, daddy. Kahit hindi ikaw ang tunay kong ama, ay tinuring kitang parang ikaw ang daddy ko. I'm sorry, daddy, kung nagsinungaling ako sa'yo. Patawarin mo ako kung sinasaktan ka ng tunay kong ama. I'm sorry, dad, kung nangyari to sa'yo. Niyakap ni Zoe si RJ habang umiiyak. Nilipat na nga si RJ sa kwarto, pero wala pa rin siyang malay. Nasa tabi niya si Annalyn, sina Josa at Lynette. Maayos na ang lagay ni RJ. Kaunting pahinga na lang para sa recovery nito. Naaawa si Josa. Mabuti naman Lynette ligtas na si Doc RJ. Grabe naman malas nito kung kailan pupunta si Doc RJ sa Amerika para maibalik ang alaala niya, saka naman nangyari ang ganito. Sabi pa ni Annalyn, ayos lang po ninang kung hindi na muna niya maasikaso ang clinical trial niya. Ang importante po, buhay si tatay. Ganon rin si Lynette. Alam nyo, hindi ko nahahangarin na maibalik ni RJ ang alaala niya. Pwede namang gumawa ulit ng panibagong alaala. Ang mahalaga, narito siya at buhay. Tahimik lang sina Josa at Annalyn. Samantala, sa karinderya, nabalitaan ni Carlos na buhay pa nga si RJ. Galit na galit si Carlos dahil palpak na naman ang plano niyang mapatay si RJ. Nagwala si Carlos. Hinawi niya ang lahat ng nasa mesa niya. Nagalit ang tendera sa kanya. Sinaway siya. Pinagbabayad si Carlos sa mga nasira niyang gamit.
Pero dahil mainit ang ulo ni Carlos, sinigawan niya pa ang tindera. Tinakot si Carlos ng tindera na magsusumbong siya sa pulis kaya nagmadali namang umalis si Carlos. Sa kabilang banda, bumubuti na ang kalagayan ni RJ. Unti-unti na siyang nagising. Tuwang-tuwa sina Lynette at Annalyn. Nagyakapan na naman sila. Hanggang sa narinig ni Zoe ang balita. Gusto niyang buhay ang daddy niya. Kaso may inamin siya sa daddy niya kaya nag-aalala siya. Tumakbo si Zoe palapit kay Morgana. Nagpapanik. Mami, gising na yata si Dad. Nagtataka si Morgana. Bakit ganun na lang ang pag-aalala ni Zoe? Gusto naman niyang magising si RJ, bakit parang ayaw niya? Sabi ni Morgana. Ayaw mo nun? Di ba yan naman ang gusto mo? Maging okay ang daddy mo? Sinabi ni Zoe kung bakit ganito na lang ang reaction niya. Mami, anong gagawin ko? Nasabi ko sa kanya na may secret ako. Nagulat si Morgana. Masama ang tingin kay Zoe. Ano? Bakit mo naman ginawa yon? Anong sikreto ang sinabi mo? Natatakot si Zoe. Akala ko kasi mamamatay na si Daddy. Iyak ako ng iyak kasi humihingi ako ng tawad sa kanya. Dahil nagsinungaling ako na hindi niya ako tunay na anak. Humingi ako ng sorry dahil nagpapanggap lang ako. Nakatingin ng masama si Morgana. Pinagalitan si Zoe. Sira ka ba? Bakit mo sinabi yan? Paano kung narinig niya lahat yon? Paano na natin maitatago ang sikreto mo? Nakangiwi si Zoe. Nagsisisi sa sinabi niya sa daddy niya. Tinanong niya si Morgana kung ano ang gagawin nila ngayon. Natahimik sandali si Morgana. Pupuntahan ko siya. Kakausapin ko at oobserbahan ko kung may naaalala ba siya sa mga sinabi mo. Sige na, huwag ka na umiyak dyan. Niyakap ni Zoe si Morgana. Samantala, wala nang ibang taong matakbuhan si Carlos. Kailangan nang maitumba niya si RJ. Kinukutuban rin si Carlos na dahil sa pagkakabangga ni RJ ay maalog ang utak nito. Dahilan para maibalik ang alaala. Sigurado gugustuhin ni Morgana na maitago ng habang buhay ang lihim niya kesa mabuhay si RJ na alam na ang lahat ng sikreto niya. Parang baliwala na rin ang magiging buhay ni Zoe kung magkataon na ayaw mangyari ni Morgana sa anak. Tinawagan ni Carlos si Morgana. Agad namang sinagot ni Morgana ang tawag dahil pagagalitan niya rin si Carlos dahil sa muntikan na ngang madamay si RJ. Si Morgana ang unang nagsalita. Walang hiya ka, Carlos. Ano na naman ba ang ginawa mo? Muntikan mo nang mapatay si RJ. Alam mo namang mahalaga kay Zoe si RJ. Galit si Carlos. Tumigil ka, Moira. Mas mabuti pa nga na mawala na yan si RJ. Pero may sapusa ata ang lalaking yan. Sinaswerte pa rin talaga. Makinig ka, Moira. May pabor ako sa'yo. Nagtanong si Morgana kung ano ang pabor na ito. Nagpatuloy si Carlos. Patayin mo si RJ hanggat may pagkakataon ka pa. Kung buhay si RJ, buhay rin ang sikreto ni Zoe. Alam mong alam ni RJ ang katotohanan bago pa siya maaksidente noon. Kaya hindi imposible na bumalik ang mga alaala niya ngayon. Nanginig si Morgana. Kailangan na nga niyang maunahan si RJ alang-alang sa kinabukasan ni Zoe. Nagpapalakas na si RJ. Inilabas siya ng nurse para makapagpahangin. Pero sinalubong sila ni Morgana para makapagmanman kung may naaalala na ba si RJ o nakikilala ba nito kung sino ang may gawa nitong aksidente sa kanila. Nagtanong si Morgana, RJ, how are you now? Do you know who did this to you? Ang balita sa police station may suspect na raw sa nangyari sa'yo. Si Carlos. Hinawakan ni Morgana ang kamay ni RJ pero nairita si RJ na parang may kuryente. Kaya hinawi niya ang pagkakahawak ni Morgana. Nagalit si RJ kay Morgana. Bumalik lahat ng trauma niya nang makaharap si Morgana. Nakatitig siya ng masama. Sinabi ni RJ na alam na niya. Nagulat si Morgana. Nanlaki ang mga mata. Alam na nga kaya ni RJ ang lahat, pati na rin ang sikreto nila ni Zoe. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.